What's up mga kaprobinsya? Magandang hapon sa ating lahat, madlang people, mga kaprobinsya. Ngayong araw na ito mga kaprobinsya ay ako gusto ko lang ibahagi sa inyo ang dahil sa kapanahonan po ngayon, meron ako napapanood sa Facebook na mga video doon sa mga nagtatanim ng ampalaya na kung saan ay ang kanilang mangyayaring balag ay hindi maganda, hindi matibay, hindi quality. So itong aking isi-share sa inyo mga kaprobinsya para magkaroon kayo ng idea para ang inyong balag ay maging quality. So itong aming balag na ito mga kaprobinsya ay ito po, ang edad po nito ay 4 na taon na. Yan mga kaprobinsya, ang gamit namin sa paikot ay ang alambre na may tinik. So ang mayor namin ginagamit dito, so yung pinakang kanto niya kaprobinsya ay pansinin nyo, tinan nyo mabuti mga kaprobinsya. Yan po ay yung poste ng kurente, yung pinagpaltan siya, so hindi na siya gamit. Then yung aming ginawang bagting, so papunta doon sa lupa mga kaprobinsya ay kable. So ang bound po niyan mga kaprobinsya para siguradong malalim ay yun po ay hanggang baywang ang hukay. And then ang ginamit po nating patigas doon sa ilalim ng lupa ay yung semento po na tumigas, yung isang sako siya. So yung isang kanto ay meron po tayong 3 batak. Kung mapansin nyo, isa, ito yung isa, ito yung pangalawa, at yun po yung pangatlo. So 3 batak po yung mga kaprobinsya ang ating ginagamit. Kasi ako po kaprobinsya ay meron po ako nakita sa Facebook, nag-post siya ng kanyang ampalaya. So pang 3 harvest pa lang, pang 8 harvest pa lang po mga kaprobinsya. So umano na siya, dumapa po siya. So lugi pag ganun, kasi pag dumapa po yung balag nyo, hindi nyo na siya kayang ibangon kasi napakabigat po niyan, lalo na sa pa-8 harvest. So halos na siya, yung kumbaga kabungalan na yung kanyang ampalaya, kalaksan na ng bunga. So hindi pa po nangangalaghatian ng siya ng pamimitas, o hindi pa nangangalaghatian. So itong aming balag mga kaprobinsya ay, so yung mga paikot namin, yan, ang gamit po namin dyan ay yung piling-pili po yung kawayan na pinakang malalaki makakapal. Then ang bound po niyan ay hanggang halos hanggang hita po yung hukay ng mayor. Ito yung paikot na ito, hanggang hita po ang baon niyan. Then yung bagting po niya, ito siya kaprobinsya, yung bagting niya ay, so ang ginamit po natin dyan ay mga tumigas sa sako ng simento, or yung iba po ay yung yung bagas ng kakawate, kung alam nyo po yung kakawate. So yun po yung mga gamit natin yung patigas. Kaya ito pong balag na ito mga kaprobinsya, kung mapansin nyo sa ngayon, wala siyang tanim sa ngayon na ampalaya. Wala sa ngayon. So kung mapansin nyo, ayan siya. Yan po ay 4 na taon na po yan, yung balag na yan. Ang tanim ko po ngayon dyan mga kaprobinsya ay talong. Yan po, talong po ang pansamantala kong tanim. Hindi ko pa gaanong ginagalaw kasi po ito ay bagong galing sa babad sa tubig. So hindi ko muna siya ginagalaw kasi baka mamatay. Medyo pinapakapit ko muna yung ugat. So yung luang po ng talong na yan, kung ano po yung luang ng ampalayahan, so yun po ang tanim yan po, talong lahat mga kaprobinsya. So dito, hindi pa po siya namumunga, nag-uumpisa pa lang po siyang mamulaklak. So ito pong ating balag mga kaprobinsya, ito pong ginamit namin balag dito. Ang luang po nung ating space ng kawayan o yung mga poste, ito po ay 2 meter or 3.7 ang luang po niya. So ganun po ang luang.
Kaya yung ito pong isang hektarya ay nag-consume po siya ng halos 700 or 7 to 800 na puno ng kawayan. Yan. Ang kawayan po natin gamit dito mga kaprobinsya ay tinikan po, yung pinakamatitigas na tinikan, punong-puno. Yung sagad po sa lupa ang putol. So yun po ang sikreto mga kaprobinsya. Yun po ang sikreto natin para ang ating balag ay matibay. Kung mapansin nyo mga kaprobinsya, itong kawad ay paikot din siya. So ito ay paikot mga kaprobinsya. So ganyan siya katibay. Ito po ay nag-iedad na po siya ng 4 na taon. At ito po ay ilang bagyo ang dumaan sa balag na ito mga kaprobinsya. Sa bawat taon, ito po kami nakakatanim po dito ng 2 beses sa taon ng ampalaya. Ngayon lang po kami nagpahinga ng pagtatanim. At kung mapansin nyo, yung paikot niya mga kaprobinsya ng balag na ito ay puro may mga tanim po siyang saging, niyog, mga puno. So yung kabilang side po nito, doon sa kabilang side, mga kaprobinsya, doon ay maraming saging doon, lalaki ng buwig ng saging doon. So nung nagdaang bagyong, hindi ko matandaan kung anong bagyo yun, so dinaanan po itong amin. Halos lahat ng tanim namin dito ay talagang nawas out. Pero yung balag po natin mga kaprobinsya, nananatili nakatayo. Napakadami pong sumampay doon na katawan ng saging na ang lalaki ng buwig. Saka yung mga Gimelina po namin doon nangatumba. Doon lahat po sumampay sa aking balag. Pero ang ating balag po mga kaprobinsya ay nananatili nakatayo. Dahil nga po sa ang ating pagkakagawa ay quality. Tingnan nyo naman mga kaprobinsya kung gaano ka-quality yan. So, yan po yung ating bagting na papunta sa ilalim ng lupa, then papunta doon sa kawayan. So, siya po hagting. Yan po ay kabli po yung mga gamit natin dyan. Kaya, kahit po gaano kalakas ang bagyo ang dumaan dito, at kahit po gaano kabigat ang karga ng ating balag, hindi po siya bumibigay. Kasi nga po, quality. So, itong balag na ito, ang luwang po nito mga kaprobinsya ay 1 hektarya. Sa hektarya po siya. Ngayon, kami po ay gumastos dito ng 180,000 sa lahat-lahat na po, kasama na po ang labor. Kasi ito pong puno ng kawayan, kasi dito sa amin po taghirap ang kawayan, medyo mahirap ang kawayan. So bago po ito nakarating dito at bago na natapos hanggang sa pagkakatayo ng ganito, kino-compute ko po ang presyo niya ay nagkakahalaga po siya ng 50 pesos bawat isa. So 50 pesos ang bawat isa po niya. Kaya ito pong aming balag na 1 hektarya ng ampalayahan, ito po ay umubos kami ng 180,000. So overall na po yan. Kasama na po dyan yung labor, kasama na po dyan yung mga materials, yan, yung twine. So ang gamit po namin dito ay twine. Kung mapansin nyo, ito po ay hindi po siya tansi, twine po siya. So yung kulay black, matibay po siya. Mas maalwan po siya ikabit. Isa pong nice kong share sa inyo. Mas madali po siyang ikabit kaysa doon sa nylon or sa tansi. Kung mapansin nyo rin, may mga kalamansi na rin po yan tanim. Yan. Ay, kalamansi na po rin tanim yan mga kaprobinsya. Yan, may mga kalamansi siyang tanim. Malalaki na rin po, mag-isang taon na po yung kalamansi na yan na itinanim namin. So, yung balag po nananatiling nakatayo kapag ang ating yari ay quality. So, yan talong po natin mga kaprobinsya, kung mapansin nyo kung gaano kaganda yan. So, hanggang doon yan, ang isang tudling po niyan ay 100 meter po ang ano. So, talong po muna ang tinanim namin. Nagpahinga kami sa ampalaya. So, ngayon po ay, katulad ngayon ay mga kaprobinsya, itong aming lugar ay dinaanan ng kalamidad, ng baha.
So bagamat hindi bumagyo dito, subalit ang baha dito ay dumaan. So itong ating dalungan ay hindi naabot, awa ng Diyos. Subalit yung mga karatig namin dito ay talagang nalubog. So itong sa amin ay talagang nanatiling nakatayo siya. So hindi siya naabot ng tubig, mga kaprobinsya. Kaya ito'y kung magbibigay ng bunga ay talagang sa awa ng Diyos ay medyo kikita sa talungan na ito. Ito po ay nasa siguro nasa 5,000 puno lang naman. Dinalangan ko lang ang tanim, mga kaprobinsya. So ito lang po ang aking may share sa inyo, na kung tayo po ay magagawa ng balag, o nagpaplano po tayo magtanim ng ampalaya, o sa ampalaya po talagang magandang kitaan, malaki. Subalit malaki rin po ang gastos sa pag-aalaga. Kung kayo po ay nagpaplano o nagnanais din magtanim ng ampalaya at nais nyo ng matibay at quality balag, ang akin pong may papayo sa inyo, mga kaprobinsya, ay siguraduhin nyo na ang inyong gagamiting mga materials ay matitibay. Kung hanggat maaari, kung makakapagpagawa po kayo ng mas maganda po yung bawat niya ay buhos sa minto po, na ang laki niya ay yung poste niya 10 by 10 nabuhos na po doon sa bawat kanto. O ilan ba, halimbawa yung kanto doon, 4 na kanto, then sabihin natin na magkakaroon kayo sa gitna ng mga tigdalawa, dalawa, so bali 2, 2, 2, 4, 8, so bali 12 siya, 12 poste. At kung gusto nyo, meron kayo sa gitna para mas matibay, quality na ho, talagang pang matagalan. Kasi pag naggawa tayo ng balag na gagastos din lang tayo, quality na, para sigurado na po, mga kaprobinsya. Kasi pag kayo nanawa po sa pagtanim ng ampalaya, pwede nyo pong palitan siya ng upo, or sitaw, patola, o yung kahit anong mga tanim na pwedeng, may tanim na gumagapang na pwede sa balag. Yun, mga kaprobinsya, yun po ang aking may papayo o suggestion sa inyo na mga magtatanim. Kasi sayang po ang gastos kung tayo ay gagawa ng balag na hindi quality or hindi matibay. Sayang po ang inyong effort, sayang po ang panahon, yung pera, at saka yung effort po na ginawa ninyo doon. Kasi yun po ang nakita ko na naging problema karamihan ng mga mag-aampalaya dyan sa parting, nakita ko kasi yung mga gamit nilang mga materials, mga kaprobinsya, ay hindi quality. Pansin nyo, meron pa pong mga part dito na ang ginagawa po natin, ayan, 3 kawayan. So para talagang matibay siya, 3 puno ng kawayan na pinagsapi-sapi. Yan, may mga part po na ganon, para siya ay matibay. At ang mga bagting pa po niya, 3 rin. Yan, mga kaprobinsya, 3 rin po yan, yung mga bagting niya pa ilalim ng lupa. So dalawa itong kawad na doble. Yan, yung doblihan. Then meron tayong isang kable. So kaya kahit anong lakas, mga kaprobinsya, ng bagyo, kahit anong lakas, ginagaranti ako po sa inyo na talagang inyong balag ay hindi kayo mangangamba na ito ay babagsak. So kagaya po ng ayong balag na ito, ito po ay napakaluwang. Yan po, mapapansin nyo, napakaluwang yan. Lahat po na natatanaw nyo dyan, yan po ay lahat ay balag. Buong 1 hektarya po yan, binalaga namin. Yan po. So talong po ang tanim yan. Sa ngayon ay hindi ko pa gaanong ginagalaw kasi nga baka mamatay dahil galing po sa pagkababad sa tubig ulan. Ang tagal hindi na iigan ng tubig dito. Halos 4 na araw na talagang nababad sa tubig ang aking talungan. Pero awa ng Diyos, ayan, buhay pa siya. Okay. Kaya yan lang po ang aking maipapayo, mga kaprobinsya. Pag kayo po ay magtatayo ng ampalaya o magagawa kayo ng balag ng ampalaya. Kaya pansin nyo yung paikot natin na yan. Pansin nyo, kita nyo ba? Yan, kita nyo po ba? So paikot natin ng lupa natin yan ay, kasi ito pong aming area, mga kaprobinsya, ay mababang lugar, kumbaga ika nga ay bahain. Pero sa lahat po ng area, bukod tangi dito po sa amin, ito pong nakuha namin area, talagang
hindi po masyado inaabot ng tubig kahit ang baha po ay napakalalim. O kaya napakaganda po ng posisyon namin dito. So balik ganun pa man, so ang ginawa kong taktika, tinamnan ko po lahat siya ng nyug paikot. Lahat po yan, paikot ng lupa nito ay tinamnan ko ng niyog. Pinuno ko siya ng niyog. Kumbaga suporta po siya sa lupa na magkaroon man ng bahang malaki. So masasala niya yung mga yung mga burak, yung mga pulak, yung mga dumi na naagos, yung mga kahoy, masasala po niya. So hindi dadaan sa loob ng aming lupa, hindi masisira yung aming halamanan. Kung mapansin niyo itong aming area nito, paikot po ito'y palayan. Palayan po yan. Yan, sa labas palayan. Paikot po ng aming lupa ay talagang palayan po yan. Halos ang amin lang ang gulayan. Kami lang po ang nagugulayan dito sa area namin ito. So, ito mga kaprobinsya, ang masasabi ko talagang ito po ang inyong gawin. Suggestion ko po sa inyo na kung kayo ay magtatayo ng poste o ng balag ng ampalaya, gawin nyo na pong quality, gawin nyo na pong matibay. Kaya mapapansin nyo, papakita ko sa inyo kung paano kami gumawa ng balag. So ito, mga kaprobinsya, mapapansin nyo kung gaano siya kasinsin ang pagkakagawa namin. Talagang quality. So may tali siya dito, may tali doon, yung sabi doon sa kawayan, yung bagting doon. Kaya ito po ay napakatibay. Subok talagang ito'y ginagaranti ako sa inyo. Kasi ito po ay 4 na taon na naming pinapakinabangan. So mapapansin nyo, hanggang ngayon na natili siyang nakatayo. Lahat po ng poste. So meron ang nabigay lang dyan, yung ika nga, pag ang kawayan ay mahina na, so medyo nabubulok na dahil nga babad sa lupa, dahil nagkakatubig yung lupa. So yung niya, ay medyo malambot na. So pwede mo siyang paltan. So balit yung mga mayor, pwede mo ring pagka mahina na ito, pero hindi, pansin nyo mga kaprobinsya, kahit anong niya, talagang napakatigas pa niya, napakatibay kahit po siya ay 4 na taon na ang kanyang tagal. Kasi ba naman kung mapansin nyo mga kaprobinsya, tingnan nyo naman yung gamit namin dito. Yan, tingnan nyo naman kung ano yung mga gamit namin, mga bagting. O, di ba? Kaya nakakasigurado tayo na walang pangamba na ika nga, dumating man yung baha or yung bagyo o yung sama ng panahon, yung inyong balag hindi bibigay. O kahit pa sabihin natin hindi dumating sa sama ng panahon. Kasi yung nakita ko po sa Facebook na ipinost nila, na problema sila, kita ko habang namimita sila, nakasakay sila doon sa ampalaya kasi nga bumagsak na. So hindi nila kayang ibangon. Lalo na kung ang inyong balag ay 1 hektarya. So, lugi na. O, hindi na tayo makakabawi. Kaya, ito lang po ang maipapayo ko para sa mga mag-aampalaya. Kung kayo ay magpapagawa ng balag o nagbabalak, i-prepare nyo po ang pinakamatitibay na kawayan. Ayan. Yung punong-puno, yung tinikan, yun po ang inyong i-prepare. Then, i-prepare nyo po yung mga gagamitin yung materials na kailangang matitibay. Kagaya nito, kung meron kayong madidiling siya, mas maganda. O di kaya, ang mga mayor nyo, sa kantuhan, mas maganda po ay buhos. Kasi meron po doon sa labasan doon, halos 1 hektarya din po yung ampalayahan na yon. So, ang ginawa niya naman doon, ay poste na po na semento, buhos. Ang ginawa niya, buhos sa bawat kanto. Then, meron siya sa bawat, 2 sa bawat pagitan. Then sa gitna merong tigda 2. So ganun. So bali sa isang buong area na 1 hektarya, meron siyang 25 poste na semento na ginamit. Then mga kawayan na po lahat yung mga tukod. So matibay. Kaya dito po sa amin mga kaprobinsya, talagang ang paggagawa ng balag dito sa amin, quality or patibayan. So, okay? Kasi sayang po Sayang po yung effort, yung gastos. Hindi na po kayo makakabawi pag ang inyong balag ay bumagsak. So ito, pansin nyo, yung aming balag, o yan. Yan. 4 years na po yan. Pero antitibay pa nung kuway na ginamit namin. Yan po mga kaprobinsya. So ito naman yung kabilang tabi.
Napansin dito sa side na ito, medyo mababa kayong aking pipino mga kaprobinsya, nakakalungkot man sabihin. Ayan. So, hindi pa po siya halos na, isang harvest ko pa po dyan. Isang bandil pa lang nakukuha ko, 11 kilos. Eh, ganyan na po ang nangyari kasi itong area na to, mapapansin nyo, palayan po kasi yan. So, pagka sobrang dami ng tubig, hindi niya na kayang, may kanal po siya magkabila, hindi niya na kayang magluwa. Hindi niya kayang magluwa ng tubig. So, nai-stuck na po dyan. Kasi ang may mga pinapil po yung mga palayan, so nakabara po, sinasarahan nila. So ganoon nangyari, sasarahan po na. Kaya dito may na-stuck na tubig na iwan. So ganyan nangyari, namatay yung aking pipino. So yun ang problema ko dito pag panahon ng tag-ulan. Ang tubig ay walang matakbang, kumbaga nako-corner siya. So ito, yan, pipino namin na yan. Iisa pong harvest ko pa dyan. Yan. Isa pang harvest na matay na siya, wala na makukuha. So hindi na nakabawi. Pero ganyan talagang buhay. Sige lang ng sige, tanim lang ng tanim. Okay? So ayan, mamaya may masaside ako. Yan, meron naman pala ako mga masaside pa isa-isa. So sayang din, baka 5 kilo. At ang isang napakagandang balita ngayon ay kung ang aking talong po mga kaprobinsya ay mga kalusot, ay dito ako medyo kikita kasi napakamahal po ng talong dito sa ating sa amin ng mga kaprobinsya. Ay ang presyo ng talong dito ay 80 ang kilo, kaya grabe. Ayan tatabsan ko na yan, kaso hindi ko pa magalaw kasi nga medyo malagkit, ang hirap tabsan. Inihintay ko munang umaraw. So yung ampalaya ko namatay, nababa din siya sa tubig, namatay din. Meron ako kasi mga tumutubo, ay pinatutuloy ko yung mga sibol na ampalaya lang dyan nung nakaraang pag-ampalaya ko. So may mga naiiwan buto tumutubo, sayang. So binubuhay ko siya. Nabunga din kasi yan. Yan. Kaya yan lang mga kaprobinsya. Kaya mapansin nyo mga kaprobinsya, ito ay yan ay may kalamansi yan. Yan, kalamansi malalaki na. 1 taon na kasi yan. Ang kalamansi namin na yan, 1 taon ng edad yan. Yan. So, paano po mga kaprobinsya? Hanggang sa muling pag-upload ko ng video, abangan nyo po. At ako po ay mag-upload. Nakakatuwa na mga kaprobinsya ang kalamansi. Liliit pa daming bunga. Kaprobinsya, ang daming bunga. Katuwa naman. Daming bunga. Liliit pa to, ang daming bunga. So ito po mga kaprobinsya, ang balag. Yan. Okay? Mga kaprobinsya, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. At sana po ay nag-challenge kayo at nagkaroon kayo ng idea kung paano po tayo gumawa ng balag na quality. So, na hindi siya basta-basta masisira at pangmatagalan, at kahit anong tanim natin ay pwede. Kaya hanggang sa muli po ay pasubscribe naman po at palike ng aking YouTube channel mga kaprobinsya, at para ma-update kayo sa mga iba pa mga i-upload ko mga video para sa aming mga pagtatanim dito sa aming bukid. Salamat po ng marami sa inyong pakikinig. Muli ay magandang hapon sa inyong lahat. Bye bye!